Good day everyone. Today we will discuss how to solve word problems using table and diagrams in geometric series. So, this lesson entitled Visualizing Geometric Series Using Table and Diagrams. So, before we proceed to solving problems, let's define our tools first. So, diagram or table. A diagram is a visual representation that uses shapes, lines, and symbols to illustrate relationship, processes, or structure. A table organizes data into rows and columns, make it easier to compare and analyze information. So dito daw gumagayo sa diagram or table, ginagamitan siya natin ng mga lines or table. So kapag gumamit kasi tayo ng table, mas mapapadali natin ma-organize yung mga data. So, madali nating mapagko-compare yung bawat values doon sa information. So, let's have an example first. So, Leo started saving 2 pesos on the first day. Every day, he doubles the amount he saved from the previous day. How much will he save in 7 days in total? So, dito, kailangan muna natin i-identify yung mga given. So, our first term is 2. Since doon siya nag-start, yun yung una niyang sinave. 2 pesos muna sa first day. And then, hanapin natin yung common ratio. Ano ba yung common ratio niya? So, kailangan muna natin mahanap yung second term. So, our second term is 4. Since nakalagay naman doon is, idodouble natin. And then, makikita rin natin doon yung common ratio since nakalagay na doon is double. So, pagka sinabing double, ayun na 2 na. So, our common ratio is 2. And, let's find the number of terms. And then, dito sa nakalagay sa tanong, how much will he save in 7 days in total? So, the number of terms is 7 days. So, makikita natin dito sa table yung pagkakasunod-sunod. Sa day 1, yun yung number of terms. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. And then, dito sa amount saved, ayun na yung natin, yung mga sum ng terms. So, sa first term, di ba meron tayong 2 pesos and then sa second term is madodoble yon, so magiging 4. So, 2 times 2 is kasi is 4, kaya naging 4 yung second term natin. So, sa total saving, ayun yung sum niya. So, sa unang row niya, 2 pa rin siya since ayun yung na-save niya sa isang araw pa lang. Ayun yung total sum kasi kaka-start pa lang niya. So, ngayon, hanapin natin yung total nung naipon niya in 7 days. So, ang gagawin lang natin is, idodouble natin yung 2 times 2 since 4 na yon. And then, di ba sa total saving natin may 2 na, i-add lang natin siya doon sa susunod. So, sa amount saved, sa second amount saved. So, 4 plus 2 sa total saving is equals to 6. Ayun yung kasunod. And then, kasunod is 8. And then, i-add mo ulit yung 6 yung sa total saving. Ang kasunod ng total saving is magiging 14. And then, susunod naman doon is, i-add mo yung 16 doon sa 14. Since 8 times 8 is 16. So, add mo ulit yung 14, magiging 30 na yung nasa ilalim. And then, another 16 times 16 is, dodoble yun ulit yun. 16 plus 16 is 32. So, 32 plus 30, magiging nasa ilalim ng 30 ay 62. And then, yung pagtaas ng 32, idodoblehin ulit natin yon. 32 plus 32 is 64 and then 62 plus 64 is 126. So, yung 126 ulit yung na sa ilalim ng 62. And then, hanggang sa makuha na natin yung pinaka 7 final answer and then nakuha natin is 254. Di ba mas madali siya kasi hindi na natin need na magkabisado ng formula since double lang siya ng double, add lang tayo ng add or multiply. Ayun yung nagagawa nung table. Na-organize natin yung mga kailangan natin or yung mga
natutuos talaga natin siya since organized na siya. So, another example. A new water fountain released 100 liters of water in the first minute. Each minute afterward, the amount of water released is half of the previous minute. So, how much total water will be released in the process continues forever? So, dito, continuous forever. Since continuous forever, yung yung sum or yung n natin is infinite na siya. Walang katapusan. So, magiging given lang natin dito ay di ba i-identify natin yung given. Ang magiging given natin ay ang first term is 100 since yun yung una niyang nirelease. And then, yung common ratio natin is 0.5 since ang nakalagay doon is release is half of the previous minute. Kalahati ng minuto. So, 0.5 yon. So, dito, next step is, gagawa naman na tayo ng table. So, makikita natin dito sa table yung minute and then yung amount water release. So, dito, pinapakita lang sa table na yung sa first column, nag-represent siya each minute ng fountain release the water. And the column 2, water release, each minute the water release is half of the previous minutes. So, dito, makikita natin na yung hindi siya nag-exceed dun sa 200 or hindi siya tumataas dun sa 200 liters. Kasi, yung yung water na nadadagdag sa kanya ay nababawasan din kada minuto or pababa ng pababa, kaya yung water niya hindi tumataas na 200. Ayun yung ibig sabihin ng table. So, pagka ginamitan din natin siya ng formula para makuha natin yung yung pinaka total answer or amount of water lang. So, gagamit nating formula is S sub infinity equals to A sub 1 over 1 minus R. So, di ba kanina ang first term natin is 100 na. So, isa-substitute lang natin yung mga value. And then, yung makukuha natin pagka tinype na natin sa calculan or kahit isolve natin isa-isa, ang makukuha natin sagot is 200 na. So, the final answer is the total amount of water released forever is 200 liter. Another example number 3. A person stacked boxes in a pyramid shape. The first row has 10 boxes, the second row has 20, the third row has 40, and the pattern continues by doubling the number of boxes in each row. How many total boxes will there be after 5 rows? So, mapapansin natin na parang same lang siya dun sa problem natin sa number 1. Since yung problem number 1 natin ay example siya ng isang finite geometric series na meron siyang set of numbers of terms. Meron siyang mga number of terms. While yung number 2 nating example is infinite geometric series kasi continuous siya. But meron siyang limit dun sa, yun nga yung answer natin is 200. So, sa example number 3, so, isa siyang finite geometric series. So, katulad lang siya ng sa number 1 or example number 1. Diba, ang hanapin lang natin ay given, and then yung first term natin is 10 boxes since ayun yung first row. And then, yung common ratio natin is 2 since ang nakalagay doon is double. So, kapag yung dinoble natin, yung first term magiging 20 natin, 20 na siya. So, third term is magiging 20 plus 20 is 40, and then next is 40 plus 40 is 80, and then 80 plus 80 is 160. So, yung pang day 5 niya, sa amount saved lang ay 160. So, the total yung hinahanap natin. So, para makuha natin ang total ng kada araw, yung second term natin, i-add natin dun sa saving natin. So, 20 plus 10 is 30. So, ayun na yung naipon natin sa second day. So, sunod lang sa process, tapos i-add natin yung 30 doon sa
natin, third term, which is 40. So, magiging 70 yung total saving natin sa third day. And then, i-add natin yung 70 doon sa fourth day, which is 80, kasi 40 plus 40 is 80. Magiging 150 siya pagka inad natin sa total savings. So, nasa ilalim ng 70 is 150 again. And then, dun sa may last is, pagka pinalas natin yung 80 plus 80, ang lalabas is 160. Since sa 4th day natin is may 150 na tayo, i-add natin yung 150 doon sa 160. So, ang kakalabasan nun ay 310. So, yun. Tingnan natin dito sa another slide. So, dito sa another slide, makikita natin na sinolve siya using the formula. Using formula. So, gagamitin natin is S7 equals to A sub 1 multiplied by 1 minus common ratio raised to number of terms over 1 minus ratio or common ratio. Ayun lang. So, substitute yung given, which is 10 S sub 5 equals to 10 multiplied by 1 minus 2 raised to 5 over 1 minus 2. So, kakalabasan dun is 2 raised to 5 is 32, and then ima-minus na natin siya is 1 minus 32 is negative 31. Imumultiply natin siya. So, lalabas dun sa answer is 310. So, simple lang sila. Mas madali lang pag table kasi hindi mo siya kailangan na mag-memorize ng mga formula. And then, organized na talaga siya. Ang kailangan lang natin ay intindihin natin yung word problem para masagutan natin siya ng mas madali. So, dito sa table or diagram, may help na tayo ma-visualize yung pattern para ma-confirm natin kung tama ba yung calculation natin. Since pwede nating mapag-compare yun na sa table and pwede natin gamitin na formula, palalaman natin kung tama ba yung solution natin or hindi. Kasi meron tayong table na mag-organize ng mga values natin na kailangan. And then, sa formula, malalaman natin kung ano ba yung mali natin. Kung mayroon ba tayong hindi nalagay or may lagpasan tayo or may mali tayo ng sign.